Sa first game, Macau versus TNT, and a lot of surprise sa starting lineup kasi nga maraming wala ngayon sa tropang 5G. Walang Castro, Ftana, BGR, Kerry Williams. So, Halalon is in as he knocks down the first points of the ball game. So, may game plan naman yung Macau na no driving lane for TNT, pero Darius Days can hit it from the 3-point distance. Pero ganoon pa rin yung Macau. Tamad talaga sila na mag-transition defense and easy points na to para kay RR Pugoy. Pero grabe pala yung lapad ni Days ngayon. Nung nasa NBA, bato-bato na talaga pero mas lumaki talaga siya ngayon. Ayon, Araro Gaming and 1. Yung Macau, buti talaga maayos yung import nila ngayon. Kung wala yan, baka hindi sila nakaka-hang on sa mga start ng laban. Perry hitting outside shots and slamming this one down. Pero takbuhan mo lang yung Macau, magkakaroon ka na ng advantage Galinato and 1. 4-point lead para sa TNT after 1. Sa second quarter, TNT will go to RR Pugoy. Ito nga yung may advantage sila on offense pag pumoste ito sa matchup niya. 2-point shot. Then, naulit na naman. Good read ni Pugoy kasi he is not rushing it. Inantay niya munang umalis si Perry to take the shot. 2 points ulit para sa TNT. Pero in fairness sa Macau is nakaka-hang on pa rin sila in this game. Baka sawa na silang matambakan palagi. Kobe Lam going all the way para sa layup. Pero ayun, Jordan Heading on the break 2 points. Kahit nga mas lamang yung Macau on that, mas dadami pa rin yung TNT sa fast break kasi sila nga yung willing tumakbo. Pero sa mga half court sets, okay naman yung Macau kasi may sistema talaga sila. Dito nga, naghanap sila ng mismatch on an empty side PNR, big man of Macau, and 1. Close ball game lang to as Kobe Lam hits another 3-point shot. And ang concern ko lang kasi dito is kahit anong laki ni Darius Days is nasa labas kasi ito naglalaro Ayaw nilang i-exploit yung inside ng Macau na kaya naman sana. 4-point lead pa rin para sa TNT at the half. Sa third quarter, TNT will rely on their shot making. Ray ng Batak with the space, 2 points para sa TNT. Then parang naging ganun yung puntahan nila Set a screen sa ball handler then take the mid-range jumper. Kim Aurin, 2 points. Tsaka ito yung sinasabi natin kay Darius Days. Pwede naman pala siyang umatake. And ito, end 1 pa yung nangyari. Baka kasi chill game lang muna, finding his groove. And perfect opponent talaga yung mga ganito kung first game mo. Again, for Nambatak playing the screen, pull up in the mid-range, another 2 points. Kahit si Kim Aurin is ganoon na rin yung ginawa kasi kayang-kaya naman nilang tapatan yung locals ng Macau 2 points. Again, inulit na naman ni Kim Aurin, nagiinit ang TNT sa mid-range. Sasali rin si Ketevis, another mid-range jumper. Grabe namang streak yan sa perimeter para umangat na yung lamang nila into 13 points after 3. Sa final period, iba talaga yung shooting ni Ray ngayon sa mid-range. Hits another 1. And akala natin pang baon na tong 3-point shot ni RR Pugoy. Pero Macau Giant Pandas had other plans. Malakas talaga tong import nila. Kung meron talaga silang transition defense, baka iba pa yung mga laro nila. Then Dame wants a 4 Mintes pero Kao is there and 1. 5 na lang yang lamang. Tas nasundan pa ng turnover after saluhin ni Days ang pasa ng kanyang muka. Then ayon, Perry will go to the line. 3-point lead na lang for TNT hanggang sa maging free throw gaming to. Mintes ni Pugoy yung pang-DN pero rebound ni Glenn Kubuntin kaso lang traveling. And a chance for Macau. Chonky with another chance hanggang sa mababa nila into 2 points yung lamang. Then Nambatak, Mintes ang second free throw. May chance manalo ang Macau gamit ang 4-point shot. Hindi na nailapit bago iba to. Kapos and GG's. Muntik pa yung TNT and factor talaga yung wala nang timeout yung players Kung dati pag rebound mo timeout. Ngayon wala na. So FIBA rules. So question lang din para sa mga fans ng tropang 5G. Satisfied ba kayo kay Darius Days? Palitan na ba agad? Let me know sa comment section below. Sa second game, Ginebra versus Phoenix and mapapanood natin ang bagong import ng Barangay. Pero pinasayaw muna ni Johnson si Holt para sa opening points ng laban.
And Riley, yung kanyang unang PBA basket is a drive for the 2 points. Pero babawi agad si Johnson yung kanyang 3-point shot. Tsaka mapapansin nyo yung game plan ni Charles Chu. Si BJ Johnson yung nilagay niya kay RJ Abarientos, and it do make sense kasi nga pag pumutok yan, dun delikado yung Ginebra. Pero if mako-contain mo, mataas yung chance to win this game. Here, Ginebra, naka Twin Towers na sila pero lugi pa rin sa rebound with Guy, put back 2 points. And eto na nga yung disrupt ni BJ kay RJ. Basang-basa yung play and ang ganda pa pumasa. Fast break points para sa Phoenix. Tsaka kahit mag-fake si RJ, disciplined defender si Johnson. Hirap si RJ to find his shot. Tapos sa defense naman, aatakihin dapat si RJ. Here, Richie. Pero ang ganda ng pwesto ni Kai, 2 points. Basta total game plan is to play hard on RJ. Butata kay Rivero. Then, siya rin yung makakatira ng outside shot. For Johnson, sabi nga natin, ang ganda pumasa. Eto nga, what a pass to Kai. 2 points. And makikita rin natin yung individual defense ni Riley here with Rivero, one-on-one situation. And ayun, nalusutan to end the first 32-15 para sa Phoenix. So second quarter, ito yung mamimiss ng rain or shine as Mamu stop RJ on the break. And here, Riley inararo si Ken Taffen pero blocking foul daw and one. Here, gumagamit ang Phoenix ng playbook ni Brad Stevens called Winner sa mga baseline inbound pass, which Ken Taffen will cut in the paint pag may defense. Yung secondary motion from the other side, which is BJ Johnson, will receive the pass for a quick shot. Here, Grigsby with the turnover as Johnson libreng-libre for the jam. Buti for Ginebra, nagagamit na si Jeremiah Gray kasi wala nga palang Scottie Thompson. Ayun, 3-point shot. Pero may bawi ang Phoenix with Rivero going all the way in transition. Tsaka may bawi din sa kanya si Riley. Another end of quarter matchup. This time, butata na si Richie. Tapos si Riley pa yung makakapuntos to end the half and 12-point lead para sa Phoenix. Sa third quarter, here, tingnan nyo pag hindi si Johnson yung na kay RJ, just simple screen and puntos para kay Abarientos. Pero quick realization from Phoenix kasi eto na, ma-force na si RJ to pass it. Mintes ni Holt and chance na Fuel Masters tumakbo. Rivero to Johnson for the alley-oop and one. Pero kakana naman ang import ng Ginebra, hitting shots from the inside and outside. Pero after the timeout is merong sagot ang Phoenix with the driving ability of Richie, 2 points. Mainit yung drive niya kaya binigay pa ulit sa kanya yung next possession over Pinto, 2 points. Sasagot din naman yung Ginebra with Riley for the 3-point shot. Then si Norbert Torres, kaso parang naging palitan ng run kaya na-maintain lang din ng Phoenix yung double-digit lead after 3 quarters. Sa fourth quarter, nagkaroon ng buhay ang Ginebra courtesy of Nards and Abyss running the floor. Kaso hilig niya talaga tong nanghahawi bago tumira. And sa kabilang banda, RJ Abarientos doesn't want to play defense. Pinanood lang si JL for the 3-point shot. Pumatay sunog yun. And parang napikon pa si RJ kasi dito after ng sundot ni JL, binato niya ng bola sa likod. Out of frustration siguro kasi all night nga, hindi ka makatira ng maayos. Ang ganda talaga ng mga sets ng Phoenix here, Horns flex para malibre si Perkins. Pero mintes lang. But Kai is there for the putback. Again, Richie Rivero, ang ganda ng laro niya today. Hitting another 2 points. And Pinto is a good defender pero napupuntasan niya. And ito nga yung sinasabi natin kay Abyss. Ang hilig niya talagang manghawi sa lahat ng tira niya. This time, tinawagan na siya. And sayang yun. Speaking of sayang, after ma-thrown out ni Coach Tim, Riley hits a 4-point shot, 6-point lead, then going all the way para mababa yung lamang sa 5. Tapos turnover ng Phoenix sa inbound, edi 3 na lang yung lamang. At si BJ Johnson, mintes yung unang free throw, so sinadya niya yung pangalawa. Pero hindi niya ata na-realize na merong 4 points sa PBA at pwede silang matalo. Buti na lang natawagan ng foul si Santos, kaya makakapag-set pa sila ng defense. And here for the win para sa Ginebra, Jeremiah Gray, mintes, muntikan pa yung Phoenix doon. Riley Grigsby with 42 points para sa Ginebra. The import is a good fit, pero parang ibang Ginebra yung naglalaro pag walang Scottie no? Pero overall, solid yung import, no need palitan. GG's everyone, good game.